So this is going to be another stock chart analysis video. And ito yung 10 stocks na i-review natin. So punta tayo sa PSEI para sa overall markets. Chart-wise, wala pa rin naman changes, no? Compared sa previous stock chart analysis video. So the PSEI is still inside the range. And somehow, no, hindi pa rin siya nagbe-breakdown despite the news or the negative sentiment na nangyayari nga sa Israel and Iran na conflict. But recently, no, kanina lang, so President Trump, nagkaroon siya ng press conference or announcement na yung US nga daw nag-strike sila ng mga nuclear sites ng Iran and obliterated nga daw. So, of course, this means walang de-escalation na nangyayari, no? And mas nagiging grabe yung conflict kasi this time, no, hindi lang talaga Israel tapos Iran but nadamay na talaga or nasama na rin sa conflict na to yung US kasi may action na talaga silang ginawa. So US markets are still closed because Sunday ngayon and sa iba't ibang parts ng US, no, Sabado pa lang. So, it's really hard to determine kung ano yung magiging effect nito since wala pang market, no, sa US sa stocks. So, tayo mag-open na bukas and after a few hours pa nun before mag-open yung US, no, and madalas kasi yung PSEI affected talaga ng paggalaw ng US markets. Assuming na walang mangyaring peace talks biglaan or patuloy pa rin yung conflict, then most likely negative news yun. So, expecting a drop. So, pwedeng mag-breakdown sa MA50 and even sa base na to. And as mentioned previously, malalim na yung support ng PSEI, no? So, nasa 5,860 to 5,696 yung next support niya. So, hindi ko naman sinasabing isang drop na biglaan na pag ganyan, no? Pwedeng succeeding days na puro sell down or sell off yung mangyari, no? Unless mag-reflect sa ibang markets na hindi ganun yung sentiment na negative, no? Pwedeng sumabay yung PSEI. Pero kung ganito yung mangyari, then the most positive or optimistic scenario lang is mag-consolidate lang yung PSEI. So, unlikely, no, na magkaroon siya ng rally pataas and mag-breakout siya sa range na to. So, mukhang matagal pa talaga yan before mangyari. So, that means for most of the blue chips or most of the big cap stocks, no, yung mga first liners, no, expect na down move din sila or patuloy lang nila yung mga consolidation nila. And even blue chips na uptrend, magkaroon ng mga profit taking. So, punta muna tayo sa unang i-review natin, which is AREIT. So, AREIT is a REIT na stock, no, or issue. Una pa lang, no, we don't expect it to jump ng a few percentages on single days, diba? Kasi mahirap siyang tumaas ng ganon since mabigat and mostly ang pumapasok lang naman talaga dito sa mga ganitong stocks is investors, no? So, seldom na tinitrade siya kasi nga mabagal yung galaw. But, looking at the technical side of things, so nakikita ko na ito yung current range ng AREIT and mukhang nahihirapan siyang ma-overcome itong 40.45 na resistance niya. And medyo matagal na tong consolidation na to because around first week May pa, no? So, around 2 months na tong consolidation na to. And I see these areas as swing highs. So, ito pwede ko makonsider as double top itong area na to. Around 41.80, no? Up to 42. So, tingnan natin to the left pa kung bakit nagkakaroon ng resistance dyan. So, not very obvious, pero merong gap. And dito unang nagkaroon ng double top na resistance. So, crucial level yung 42 pala, no? Then, pag nalagpasan to ng AREIT, then, ayun na yung mas magiging optimistic scenario. And ito rin yung 52-week high niya, eh. So, somehow pareha sa RCR, no? Nung naka-breakout sa 52-week high, ando na yung slowly na pagtaas niya. Pero hanggat hindi niya to nababasag yung 42, I expect it to just range. Pero sa mga investors, no, nakakuha nito even last year pa or 2023, then ang ganda nung ginalaw niya kasi nag-up na siya ng ilang percentages tapos yung dividends, no, wala naman problema dun. So on an investor's perspective, okay, pero sa technicals or traders talaga, then ako hindi ko personally iti-trade. So next up, ASEN. So sa ASEN, ito yung madalas talagang nagiging problema ng stock na to, no? The MAs are always preventing the price from going up. So, moving resistance. So, numerous times, no? Several instances na MA20 yung main resistance niya. Nalagpasan niya yon nung June 13, kaso naharangan naman ngayon ng MA50. And then, ngayon, bumababa na siya ng MA20 ulit. Pero, it looks like 2.43
2.44 area is a very good support. So ito na yung multiple instances niya na nag-support siya, no? Double bottom or pwedeng makonsider as triple bottom. So since ito yung naabot ng price ng ASEN, no, it's because of this resistance sa 2.73. So nag-overshoot lang siya ng konti sa 2.75. So this means ito talaga yung main range ng ASEN, yung area na yan, no. So consolidation na simula pa April 25. So 2 months na, no. Lagpas 2 months na siyang consolidating. So ibig sabihin, ang inaantay na lang din ito is mag-breakout siya or mag-confirm. So most likely ang gagawin nito, no, since patay naman yung market, wala masyadong galaw, baka mag-consolidate lang and mag-create ng stronger base until habulin ng MA100 tong range. Tapos baka yun na, no, yung pwedeng mag-breakout siya dito, tapos lagpas na sa lahat ng MAs, lagpas na siya sa range, then pwedeng reversal na. Pero sa galaw ng market na ganito, then I don't expect it to move ng ganun in a short-term period, no. So matagal na antayan pa. So next up, FNI. So FNI, no, nakakagulat yung galaw nito kasi nag-almost ceiling, no, from 1.18, nag 43%, nearly 44% jump siya. The reason why, I don't know, parang wala pa akong nababasa or naririnig na news na lumabas kung bakit tumaas tong FNI. Pero most likely, no, magkakaroon ng play this coming trading week kasi ang taas ng volume niya tapos ang dami niyang resistance na giniba. So ito kasi yung main resistance sana nito ng FNI, no, around 1.20 to 1.21 talaga. So ang nangyari kasi nito, na-buy up siya closing time na eh. So kung titingnan natin sa 5-minute chart, ito makikita nyo na around 1440, which is 240, no, yung price niya nasa 1.14 lang. 1.15. Tapos, nung run-off na, no, biglang pinitek. So, that's why nung around 250 or 251 onwards, biglang ayun na yung price niya, no, 1.69. So, nabili siya. So, most likely, may nangyari, no, kung bakit nagka-buy up ng ganyan. So, there are only 2 reasons that come to mind kung bakit nagkakaroon ng mga buy up, lalo na sa mga closing time, no, yung mga sinasabi nilang magic close. It's because, one, pwedeng merong mga insiders, no, na nakabili ng stock na hindi natin alam kung bakit. So, nangyayari naman talaga yon na merong may nakakaalam ng news or something na hindi pa public, kumbaga na-leak, no? Kaya naunahan yung news or para maunahan yung ibang market players, no, na nakabili sila. And pangalawa yung tinatawag natin na fat finger na phenomenon kasi when fund managers, no, or asset managers buy stocks, syempre ang binibili niya ng mga stocks malalaki na to begin with, no, mga 100,000, mga millions of shares, no, depende sa market cap ng stock, no. 6 digits to 7 digits worth of shares yung nabibili niyan madalas. Hindi naman yan bumibili ng mga 5 digits and under na shares worth. So, most likely, pag ang nangyayari kasi dyan, halimbawa, bibili ka lang ng 1 million shares, tapos, ang nagawa nung nagsiset ng order, no, napindot niya ng extra zero, 'di ba? Pwedeng nabigatan niya yung pag-press ng zero, ganun. So, nagkakadagdag ng zero sa order niya. So, automatic nag-multiply yung shares na bibilhin. Tapos, hindi niya nahalata no, na-enter niya kaagad. So, several times na nangyari yung mga ganyan. So, example, sa SEB. Ito sa SEB, no, yung around July pa ng halos 6-7 years ago. So, makikita mo from a price of 92.65, no, nag-low siya ng almost 58. So, nag-drop siya ng around 37 or 40%. So, parang ang nangyari kasi nito noon, either sumobra yung dapat ibenta na shares or mali nang na-type, no, imbis na ibang stock SEB yung nabenta. So, nagkaroon ng drop na ganyan. So, sa FNI, malalaman natin yan this coming days, no, kung ano yung nangyari talaga. But anyway, ayun nga, yung support nito around 1.20, 121, yung major support kasi ayun yung major resistance niya before eh. And after that, pwedeng sabihin natin na ang resistance 1.45, no, minor, so pwedeng maging support din. And then, meron tayong resistance ulit sa 1.55. And sa ngayon, yung next resistance niya is around 1.74. So, lagyan natin ng mga arrows yun. Ito, and then ito. So, syempre, since closing time na, no, mahirap i-determine kung saan siya magkakaroon ng selling kasi nga wala nang chance na magkaroon ng price movement since sa run-off siya nabili. So, itong coming trading week is very crucial kasi dito natin malalaman kung pwede ba siyang mag-resist sa 1.74 or lumakas pa lalo, no, para ma-hit niya itong 1.99 to 2.03 na price area. So, strike resistance at 2 din pwede. So, tingnan natin, no, sa this coming trading week in the coming days kung ano yung mangyari sa FNI. So, next stock is nickel, no. So, alam mong may something talaga sa FNI kasi pareha sila nickel na
commodity link na company. Pero yung nickel hindi gumalaw, no? Yung FNI lang. So, there must be something na sa FNI lang talaga. Kasi kung fundamental siya about nickel as a whole, then dapat yung ibang mga mining companies, no, lalo na tong nickel, may galaw din. So, may something sa FNI. So, sa nickel, I see two ranges. So, itong area na to, yung main range niya. So, since February pa to nagko-consolidate. So, ito yung high ng range 2.73. And siguro nagkakaroon ng bentahan since April sa 2.67 kasi nag-expect na rin naman ng bentahan dito. So, ito yung second range na kinecreate niya. So, bali nag-create siya ng smaller range sa isang larger range. And double top or pwedeng triple top yung nangyayari dito sa smaller range niya, no? So, sa ngayon, bukod sa naging galaw ng FNI, wala akong nakikitang catalyst para sa nickel, no, para gumalaw. And nakikita natin na wala talagang volume yung stock and halos ang lapit niya lang sa support area. So with how things are doing, no, pwedeng mag-breakdown pa to and ang lalim ng support niya or pwedeng mag-consolidate. And pag nagkataon siguro na may link talaga yung catalyst sa nickel mismo sa commodity na yon, then pwedeng gumalaw yung nickel, no, pero ito yung kailangan niyang malagpasan. And then after that, meron agad nakaabang na resistance sa 2.92 yung previous support niya. So unless siguro ma-overcome nito yung 3 tapos magstay siya ng matagal sa 3, then nakikita kong ito lang talaga yung gagalawan yung prices or even lower. So MRC. So sa MRC, as discussed before, ang resistance nito is yung 0.96. So meron tayong double top resistance, no? And pwede ngang masabi din na triple top kasi nagka-resistance din dito at swing high, pero mas obvious tingnan na double top siya. So napag-usapan ko to sa recent video sa 24K to 1M. So nakapasok kasi ako dito sa breakout ng 0.96. So next resistance is around 1.10. So 52-week high niya yan, 1.10. And then yung next resistance doon, so 52-week high niya at 1.10. So yun yung crucial na price area, no, na malagpasan niya para masabi natin na pwede na talagang mag-uptrend yung stock at maganda yung galaw niya. Kasi last year pa niya nga na resistance to nung November pa. And ayaw nating mangyari sa MRC is bumaba pa siya dito, no? And salubungin pa niya yung previous support niya at 0.75 kasi malalim na drop yun. So galing na sa prices na to, magte 22%, no? More than 20% drop. So ang catalyst nito is meron nga daw corporation or company na gustong pumasok sa MRC, no? Bumili ng shares worth 333 million. So, wala pa masyadong news dahil doon, no, Thursday nalabas yung news and nag-trading halt ng Friday and ito lang yung naging galaw niya so far. So, kasabay ng FNI, no, ito yung mga stocks na dapat abangan this coming trading week kasi puro speculation pa lang, puro hype pa lang yung pumapasok and wala pang masyadong information. So, ayan yung levels na dapat bantayan. So, next up, ACR. So, sa ACR, very illiquid na stock pero somehow nag-breakout siya. So, ito kasi yung nakikita akong range niya talaga. So, that's 0.59. Tapos, may resistance pa dito sa 61. And then, ito yung 65 area, no? So, nung Friday pala, no, June 20, nag-breakout siya ng 3 resistances, no, in a single move. So, from its previous price kasi, nag-increase siya ng 17%. So, not entirely sure kung bakit gumalaw yung ACR ng ganun. Parang wala pa rin ako nababasang news or narinig na kung ano man. Ang nangyari lang din, no, nagkaroon lang din ng bentahan dito sa 0.65, nag-overshoot lang siya ng onte, no, umabot ng 68, so mga 3 ticks lang. There's a dividend 3.64, no, kaya siguro may mga napabili dito. So naging confident yung ibang market players na may something dahil sa dividends, pero not enough para ma-sustain yung move niya since nagkabentahan lang din. So yung mga nakakuha kasi dito sa ilalim up na ng 30%, 40%, no. And even yung mga nakakuha sa range, up na ng more than 15%, so 20%. So, prone sa profit taking and wala pa masyadong volume. Pero still, pwedeng abangan yung stock, no, anong nangyari this coming trading week. Baka may mga lumabas pa na kung anong information para makita kung may play talaga. Pero sa ngayon, mukhang patay na tong stock na to kasi nabentahan agad dito sa resistance, no. So, baka bumalik pa siya dito sa loob ng range and dito pa ulit mag-consolidate unless may lumabas na mga kung ano dyan para may mga iba pang market players na ma-hype or ma-entice bumili. So, next up dito. So, sa dito, no, never na siyang nakabawi doon sa 1.18, 1.16, or 1.15 na support. Hindi man lang niya na-test ulit, no, sa ilang days na nakalipas. Simula nung nag-breakdown siya. So, significant itong June 10 na move niya na malakas na bentahan, no. Hindi na siya nag-test ulit. And mas malapit na siya sa main support sa 1. So, mukhang ganun nga yung mangyayari. Magko-consolidate lang dito in between
between yung dito. So, wala naman kasing nagiging good catalyst, no? Or any positive thing na lumalabas dito sa dito, kaya wala rin masyadong galaw. And gaya ng lagi kong sinasabi, ang dami ng resistances nito. So, kailangan talaga ng ganun para mapataas to, no? Kung wala, mag-consolidate lang to or bababa further. So, sa ngayon, 1.15, 1.18, heavy na resistance yan. And kung titingnan natin yung MA20, napipigilan na rin yung price. Tapos nakaabang agad yung MA50. And then itong 1.27, no, na price area hanggang 1.28. So makapal-kapal at madaming resistances. So we don't expect it na mag-above ng 1.30 soon. Next up, OGP. So OGP, along with APX and PX, no, nagaya lang din yung move ng gold. Hindi naman na kasi tumaas pa yung gold further, no. Nagkaroon pa ng mga bentahan in the recent days kaya naudlot yung breakout. So sa ngayon, ang nakikita kong range ng OGP itong area na to. Pwedeng dito siya mag-consolidate. Kung patuloy lang yung retracement ng gold or yung consolidation niya, so dito lang siya, no. But because of the uncertainties na nangyayari nga sa market, kapag tumaas pa yung gold, then pwedeng yun yung maging catalyst, no, para mag-breakout yung OGP sa kanyang 52-week high and also the all-time high. Pero kung bumaba man yung gold, then most likely, ang next niyang support, habulin niya yung MA20 tsaka itong kanyang previous range. So, nasa 16.38 yung next na support. So, ayan yung mga possible levels na dapat abangan. Kasi kung titingnan natin yung price ng gold, ito lang yung nagawa niyang move, no, despite sa mga nangyayaring global sentiment. So, wala rin masyadong galaw sa OGP, APX, and PX and other stocks na related nga sa gold. So, ayan yung mga levels, no, na dapat abangan. So, tingnan natin this coming trading week kung ano yung mangyari sa gold commodity stocks. So, next up, LC. So, LC lang yung na-review ko dito, pero yung LCB is basically yung B shares ng company. So, halos same lang din naman yung galaw. So, kung ano yung masasabi ko sa LC, halos same lang din sa LCB. So, sa LC, as mentioned last time, no, yung mga ganitong galaw, news-driven, hype-driven. So, dapat bantayan kasi anytime magkaroon ng bentahan and nangyayari na ngayon. So, nagka-sell down na dito nung 18 kaso may mga sumalo pa. And then, nagkabentahan nung 19. And itong Friday, no, June 20, nga, nagkakabentahan na din. So, definitely may play pa pero mahirap ng sakyan yung mga ganito, no? Yung mga for scalp na lang ng mga trades to or para sa mga experienced traders na kaya mag-monitor. Kasi sa mga ganitong ang stock, no, yung mga ceiling na yan, namamatay na within a few days eh. And ganun din yung nangyari sa BSC, no? So, tumaas, tapos nagkaroon pa rin ng bentahan. So, most likely tapos na yung play. So, siguro dito sa LC, no, unless meron pa silang mabigay na sobrang lupit na news or lupit na hype, no, mukhang patay na yung stock. Either i-maintain niya lang yung ganitong levels or bababa pa further. Kasi pumasok na yung hype, tas napataas na siya ng 100% or more than. So, mas kailangan ng mas malakas na hype or mas malakas na fundamental catalyst, no, para may pumasok pa dyan ng mga market players. So, sa mga ganyan, most of the time, tapos na yung mga plays, no, kapag nag-ceiling kasi bibihira na yung mga nangyaring mga triple ceiling tapos nag-extend pa yung move higher. So, last stock, PNB. So, sa PNB, kaka-breakout niya sa 52-week high. So, yung resistance niya dito is around 52.50 and nitong June 20 Friday, saka siya nag-breakout. So, tingnan natin kung ba't nagkaroon ng resistance dito sa 55. So, hindi very obvious yung resistance, no? Kasi dapat nasa 57.35 pa yung swing high dito. So, siguro nagkaroon ng advanced na selling, no? Tingin nila hindi na abot sa 57 kaya nabentahan agad dito. Supposedly, ito talaga eh. And this price is here. So, yung around 61 tas yung around 62.66. So, ibig sabihin nito yung mga levels na dapat lagpasan ng PNB. So, anyway, okay lang naman yan na nagkaroon ng selling before pa niya na hit yung main resistances. Ang importante, hindi na bumalik sa previous range niya. So, ang maganda mangyari dito sa PNB, dito na lang siya mag-consolidate, no? Before niya i-try i-test yung main resistance dito sa 58. And then, ultimately, itong 60 plus na mga resistances niya. So, merong dividend pero malayo pa. So, September pa. So, 3 months pa, no? So, ibig sabihin, hindi pa masyadong nako-consider yan or may effect sa pagtaas nito. So, market players na lang talaga makakapag-decide nito, no, kung may magpapakonsolidate pa dito sa area na to or may magtutulak pa pataas. So, ayun lang. That ends the stock chart analysis video for today. And kung merong mga stocks na hindi nasama, pwede nyo lang i-comment below para ma-review natin sa next stock chart analysis. So, thank you for watching this video.